Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, thank you, Lord. Praise God. At 15 pa lang po tayo. Tayo po ba ay nagpatuloy pa? Pwede ba hintay tayo ng konti? 20. 15 pa lang. Ayan. Sige, mag-start na lang tayo. Tayo muna ito. Ayan. Hari ng mga hari. Thank you, Lord. Praise God. Sige po, tayo po yung mag-umpisa. Wala po akong ngayon, assistant ngayon. Oo. Kaya sige lang, tingnan natin. Naka-record naman tayo. Okay, so let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, Lord, that you have given us. We praise you, we bless you. And Lord God, whatever we do this morning, oh Lord God, we pray, Father, whatever wrong things that we have done, we ask you to forgive our sins. And we ask you to refresh us today, O Lord, with your forgiveness and your love, and strengthen our bodies. We pray that you would give us wise and understanding heart to understand the words that will be revealed today, O Lord God. We ask you, Lord God, that we will have a take home of understanding, and we carry it in our hearts, O Lord God, the teaching of Apostle Paul in chapter 11. We pray, Father, that Lord God, this will truly open our eyes, and that it would help us in our ministry and understanding of the scripture, and apply them to our lives and to the ministry as well. Father, we truly bless you in Jesus Christ's name. Amen, amen, hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Amen, glory to God. At meron lang po ako ditong 19 students. Salamat sa Lord sa 19. Salamat Good sa Lord. morning po, Pastora Tess. Good morning Good po sa morning. lahat. Amen, amen. Good morning din at good morning sa lahat. At meron po ba kayong katanungan sa previous nating discussion? Ay, wala ang aking. Dali lang po. Meron po ba tayong mga katanungan? Sige po, kung wala kayong katanungan, parang tingin ko naman talaga hindi kayo nagtatanong, ay tingin ko po ay kampante na kayo, no? Kawawa naman ang mga pastor nyo pag tinanong nyo. Ay, nandito naman tayo sa teaching, pero okay din lang yon. Okay, praise God. Maraming salamat po. Pasensya na ang aking pusa at naghahanap po siya ng kalaro. Praise God. We talk about last time sa chapter 11 patungkol sa head covering. Nabasa po natin ito. Ito po ay tradition. Okay? At sabi nga dyan, and keep the tradition just as I delivered them to you. So, lahat ng na-discuss dito, yung submission, the husband, the head covering of the husband is Christ, and the head covering of the wife is the husband, no? These are the tradition, kaya kailangan mag-cover. Kaya yung babae, hindi po pwedeng basta-basta na lang magsasalita ng walang pahintulot sa asawa niya. Pwede naman yun, no? Halimbawa, meron kang issue, nagsalita, hindi ka nagpaalam sa asawa mo, hindi nag-away kayo. Kasi mapapahiya din yung asawa niya. Oh. Gayon, mag-uusap na, "Dear, pwede bang sabihin ko yung inis na inis ako kay Bishop?" Para si Dear naman ay makapag-ready kung bebenggahan siya ni Bishop. Ano ba naman? Hindi mo control yung asawa mo. Hindi mo control ang asawa mo, sabi ni Bishop.
Amen, hallelujah. O kaya merong usapan ng donation, nag-donate ka kaagad, hindi ka nagpaalam sa asawa mo. Hallelujah! Kaya kailangan po magpaalam. Amen, amen. Magpaalam muna. Praise God. Para hindi po ma-dishonor yung iyong head. Thank you, Lord. Amen. At gayon din, no? Ang man po ay, ang covering po niya ay si Christ. Kaya kailangan niyang gayahin ang ating Panginoong Hesukristo in attitude, in speaking, and in all manners dapat gayahin po niya. Praise God. At, ano yung sinasabi natin dito? The head coverings is just the proper authority. So sabi niya dito sa verse 13, "Judge among yourselves as it is proper for a woman to pray to God with her head uncovered." Proper ba yun na walang authority sa'yo? Hindi, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo bago ka mangusap ng mga importanteng bagay na kailangan ng pagdesisyonan ng mag-asawa, mag-usap muna kayong mag-asawa, 'no? Kasi meron ka ring, dapat na, sundan, hindi ka individual. Okay, lalo na 'pag yung may asawa, yung hindi nga tunay na asawa nagpapaalam nga, eh, lalo na yung may asawa talaga, 'no? Praise God. So, sabi niya dito, ang babae hindi po puwedeng mag-pray, ibig sabihin mag-suggest, mag-pray din pray to God with her head uncovered. Kailangan talaga may authority, hindi ka lang basta-basta. Authority over you, 'yon. Does not even the nature itself teach you that if a man has a long hair, it is to dishonor him? Sabi niya, hindi daw po puwede, sabi ni Paul, hindi po puwede na ang lalaki may long hair. Eh, paano si Jesus long hair? Alam mo yung haircut ni Jesus hanggang sa shoulder, hindi long 'yun, oh. Ang long hair nila is lagpas-lagpas sa shoulder, parang babae na talaga, 'yun ang long hair, 'no? Parang si Mildred, oh, long hair. Oh, nakita natin si Mildred, long hair. Kaya mga gano'n ang long hair, ibig sabihin. Kasi sa panahon ngayon, ang long hair na natin yung hanggang shoulder, 'di ba? Hindi 'yan kasi 'yun pa rin ang gupit nila, pero ang long hair nila yung parang babae na talaga, sabi niya. "But if a woman has a long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering." Oo nga, hindi kasi puwede sila mag-shave, kasi shameful yung mag-shave. So, babae naturally long hair talaga 'yan, but these are the traditions ang mga 'to. But ibig sabihin gawi nila. And if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God. Huwag tayong masyadong, magalit sa mga rules. Eh, kaya ka nandiyan sa church. Nag-agree ka diyan sa rules. So, together as one. Hindi naman siguro mag-establish ng, patakaran ng church without consenting, 'no? Kaya kailangan nagtatanong din yung pastor niyo, "Oh, mag-usap tayo, ganito ang rules natin, ganito ang tradisyon natin, ganito ang ating usapan, paano ba ang sa loob ng church?" O di usapan niyo 'yan, parang si Paul sabi niya, "This is the tradition that I have given to you." So, tradisyon hindi, wala naman akong nakitang law ni God na nagsabing gano'n, na bawal ka mag-long hair. Pero this is the tradition. Para ma-distinguish naman kung sino yung babae, sinong lalaki. Kung minsan nakatalikod hindi mo na alam, kasi parehong long hair, 'di ba? So, sa panahon ngayon, 'pag hanggang shoulder na yung hair mo, considered long na yon. Kailangan magpagupit ka na ng maigsing-maigsi. Bakit nung panahon meron bang gupit na gano'n na maigsi na maigsi? Sa time ni Paul, mahaba yung hair nila sa mga lalaki hanggang shoulder. Sa atin ngayon, nag-iba na ang ating panahon. Tingin natin diyan sa mga up to shoulder length ng mga hair ay mahaba na 'yan, 'no? Parang babae na 'yan.
sa ating panahon ngayon. Kaya nga tradisyon. Pero sa kanila, hindi. Okay. So, there is a tradition inside the church that every member must follow according to Paul. Ito sa Corinthians sa pinag-uusapan natin. Ang Korinto, ang pinag-uusapan natin, di ba? Sa church, no, hindi ko alam. Pero ito sa Korinto, ito yung sinabi niya. Submission to authority. Dapat may rules of submission sa authority sa Corinthian church. Ang husband magpasakop kay Christ, si wife magpasakop kay husband. Now, nangyayari ba to sa church natin? Tanong, be honest. Hindi kayo makasakot, di ba? Kasi kitang-kita natin maraming submissive sa loob ng church. Pag sinabi mong submission, husband, submit to Christ. Yung mga husband, nagpasakop ba kay Christ? Wala, yun yung sumagot. Sa church nyo, nagpasakop? Sabi nila, hindi ko alam. Wala naman akong husband. Yung mga lalaki, ay. Kikita natin yung mga lalaki, ilan lang nagpasakop kay Christ. Pag sinabi mong, pray, ikaw mag-pray ngayon. Ay, ba't ako si Mrs.? Kausapin ko si Mrs. Bakit si Mrs. Ikaw ang nainatasan? O mag-lead ka na ng devotion sa family mo. Nag-lead ba? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. Dapat ito ang husband, no? Ang husband dapat ang nauna kasi napapasakop siya kay Christ. Devotion, command ni Christ yun. Parang gusto lang talaga natin, no, yung mga mag-authority tayo, yung gusto, kung saan gusto natin. Pero ito ang gawi ng Korinto. Kailangan si husband mapasakop kay Christ. Kailangan dalhin niya mga anak niya, asawa niya, kay Kristo. Kailangan makita sa kanya that he prays to God. Kailangan makita sa kanya na nag-obey siya sa commandment ni God. Submission to authority. Diba? Because Christ is authority over the husband. Hindi lang sa bahay na, magpasakop ka sa akin kasi ako si husband. Sabi ng Bible, wife, magpasakop ka sa akin. Pero, ang tanong, nagpasakop ba si husband kay Christ? Yun ang tanong. Kung hindi siya nagpasakop kay Christ, mahirap yung mag-demand tayo ng authority na tayo mismo hindi tayo nagpapasakop. No? Halimbawa, si pastor. Kaninong authority na pasakop si pastor? Kay Christ. So, kung si pastor ay hindi nakitang pagpapasakop kay Christ, hindi nakikita sa kanya si Christ. Hindi ba mahirap sundin? Wala rin akong reaction. Ang hirap magturo ng walang reaction. Ay, nakakaiyak naman 'to. Okey lang kayo? Ilang pastora hindi Okey lang makasagot. ba? O baka busog ba o pagod, hindi ko sure. Okay. So, yun ang sinasabi ko, no? Na submission must be practiced from the top to bottom. Mula sa taas hanggang baba. Kasi si Christ nagpapasakop din siya. Nagpasakop siya sa Father. Sabi nga niya, abide in me as my word abide and my words abide in you as I abide in my Father's commandments. John 15. So nagpasakop din si Christ. Kaya dapat ang husband, sunod din siya kay Christ. Kaya ang gulo-gulo sa loob ng bahay Kasi si husband gusto niyang mag-rule, pero ayaw niyang magpa-rule. Ayaw niyang magpasakop. Kaya ang gulo tuloy ng bahay. Kaya boxing ang nangyayari sa atin. No? Boxing ang nangyayari sa atin sa loob ng bahay because of the submission problem. So si wife naman, pasakop ka kay husband, pero nangyari, si wife sinakop si husband. Hindi nagpasakop, kung hindi sinakop si husband. At pag nagkagulo pa, anong nangyari?
sasakuhin, sinako si husband pag hindi magpasako. O, di ba? Nagkawindang-windang ang ating authority. No? Hindi na natin to nasunod. Kaya mahirap magsabi na, oh, sunod ako kay Kristo. Oh, how is your personal life naman sa inyong authority? Tinuturo natin to kasi ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi to basta usap-usapan lang. Amen? Praise God. Amen, Amen po. Pastora. Amen, Pastora. Amen. Amen. Ayan. Ikaw taga-sagot tapos Rev Mercy kasi walang sumasagot eh. Ayan, worship and prayer. O, meron ding tradition dito sa worship and prayer. Sabi ni, may inon silang tradition. Kailangan sa worship and prayer, ang lalaki, hindi long hair. Hindi pwedeng mag-long hair, papasok ka ng church, long hair ka. Ba? Hindi, kasi, trend ngayon. Trend ka dyan. No? Hindi pwede. Hindi ka nakilala. Baka babae ang tingin sa'yo. As I said, ang long hair noon ay hanggang shoulder, short pa yon noon. Pero pag lagpas ng shoulder, long na yon. Ngayon, pag dumating sa shoulder ang buhok, long na yon. Ano naman ngayon? Baliktad. No? Pero noon, hindi ganon. Ang women lang, pwede sa long hair. Okay. Ang women, pwede sa long hair, ang women. Kasi glory nga niya yon, di ba? Kaya nga ang babae, kapag nagpipray siya, meron silang head covering, tinatakpan nila ang hair. Tinatakpan ng veil. Kasi kapag hindi mo tatakpan ng veil, Cracking. ano ba yun? Okay. Oo, So, kapag hindi excuse me. pwede. Okay. Oh, sige. So, yung women, kapag hindi ka nag-cover ng yung hair, ay yun kasi ang symbol of attraction is the hair of the woman. Kasi nga, di ba, this is the glory of a woman, yung kanyang buhok. Kapag lalo na pag maganda ang buhok ng babae, ang ganda-ganda niya, itsura niya. No? Kaya sinasabi ng Biblia na ang long hair na belong sa babae, pero pagdating sa prayer, pagdating sa worship, dapat nakatakip ang kanyang hair na hindi siya makadistract ng mga lalaki. Pero sa ngayon, hindi na natin to tradisyon, hindi na natin to ginagawa. Okay? Nagko-question, mayroong mga churches na ginagawa pa rin nila ito. Tradisyon nila yon sa kanilang church. Kaya maliwanag nga si Paul, ang sabi niya, this is the tradition. Usapan niya, nag-usap sila na ito ang gagawin natin, ito ang magiging gawin natin. No. It's not a command, it's a tradition. Okay, naunawaan po ba? Patungkol sa hair, patungkol sa kasuotan, no? As long as you are covered, hindi yung bawal sa Panginoon. Sinasabi na ng Lord, ayaw niya nakikita yung ating balat. Ayaw niya, hindi makarumal-dumal, filthy. Para sa kanya, marumi ang ating balat. Kaya we cover ourselves. Hallelujah. Praise God. So maliwanag to ha, this is tradition. Is there any question on this? Tingnan natin, may nagano si Brother Neri. Pastora, so sa kasalanan sa Katoliko, ang kasalanan sa Katoliko, kaya pala naka-cover ang babae dahil simbolo ng pagpapasakop sa lalaki. Dito lang naunawaan. Oo, iba kasi sa Katoliko, ang ibig sabihin nun ay nagkasala ang babae. So magtakip siya kasi siya ang may kasalanan. Hindi naman yun ang sinabi. Actually, ito may sasabihin ako sa inyo ha. Si Eva, sa Book of Genesis, okay, siya ang unang tinukso, siya ang nag-give in, di ba? Siya ang unang nag-give in. Pero nag-give in din naman si Adan, no? Pero pagdating po sa New Testament, niredeem po ang babae.
Okay? Paano siya ni-redeem? The Virgin, si Mary, siya ang dinaluyan ng second Adam. Ni-redeem ang babae. Kaya nga, sabi nga blessed are you from all women, among all women. Ni-redeem po ang babae, mga kapatid. Oh. Katulad na ni Peter na ni-redeem siya sa kanyang pag-deny kay Jesus, ang babae din, ni-redeem din. So bakit ba masyadong nating sinisisi si babae? Ni-redeem na nga ni Lord. Si Jesus nga, hindi siya naninisi eh. Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, trabaho talaga niya yun, prostitute yun eh. So, hindi nga niya kinondem. Si Eva pa kaya na si Eva, yung humanity ang damay, ano? Pero po, sa totoo lang, ni-redeem po ng Panginoon si Eva when the second Adam came out of the body of the virgin. Okay. Bagong kaalaman yan, ha? Pastora, sa pagpapakasal po. Yung sa veil ng pagpapakasal, ay simbolo po yun ng purity. Yung naka-veil ang babae sa pagkakasal, purity po yun. Kaya nga ang babae pagka hindi na siya pure, ibig sabihin hindi na siya virgin. Hindi ba hindi sila nagko-cover? Open na open? Only when you're a virgin, nagko-cover. Pero meron din ngayon, wala na, virgin o hindi. Kung gusto nila mag-cover sila. Kasi nga, tradisyon nga po lahat yan. Nagbabago. Okay. Meron pa tanong? Ay, parang sobrang namang nakaka-encourage kayo talaga. Walang katanong-tanong. Amen. Praise Pastora, may God. tanong po ako. Ay, salamat naman. Yes po. So, clarify lang, Pastor. So, sa ano po, Pastora, yung pagsusuot po ng veil po ng babae, it doesn't matter whether she wears a veil or not po during her wedding, Pastora. Sa wedding, Opo. it Yung doesn't bride po. necessary. Not necessary. Opo. Kasi lahat ng suot ng representation, pero ngayon naiba na ang representation, 'di ba? Kasi tradition nga lang 'yon. So it's not necessary. Sa ngayon, kay may veil, kay walang veil. Yun nga lang, ang mga tao nasanay sa veil. Uy, nasaan ang veil mo? Kasi parang hindi complete yung attire mo. 'Di ba? Kung ayaw mo mag-veil, okay din lang yun. Pero hindi, ngayon po, sa ngayon, they don't mean anything about it. Kasi nga tradition. Okay. Praise God. Thank you po, Pastora. You're welcome. Amen. Okay, the conduct at the Lord's Supper. Maganda pag-usapan to. Usapan natin dito. Now, in the evening, excuse me, hirap lang ang aking throat. Inom lang ako tubig. Now, in giving this instruction, I do not praise you. Straightforward si Paul. Patungkol sa Lord's Supper, kailan ba natin ginagawa ang Lord's Supper? No? Depende sa church. Ano bang simbolo ng Lord's Supper? 'Di ba? Meron namang simbolo 'yan, ba't mo ginagawa? Bakit si Paul right away sa verse 17, hindi ako nalulugod, hindi ko kayo pinupuri. No? Sabi niya, now, in giving this instruction, I do not praise you. Binibigay ito instruction na ito, hindi sa nagpupuri ako sa inyo, wala. Sabi niya, since you came together not for the better, but for the worst. Ano yung for the worst?
Verse 18. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. Naririnig niya na merong lang awayan, merong alitan kapag sila ay nagfi-fellowship. At sabi niya, partly naniniwala ako. Verse 19, for there are some also be factions among you. May division sa loob ng Corinthian church. And those who are approved may be recognized among you. Palakasan pala to. So yung mga malalakas ay mayroong mga kanya-kanyang grupo, no? Para pala itong politika sa loob ng Corinthian church. Sabi ng ganon, may mga sikat, may mga masasabi nating mga anong tawag diyan, mga influential. Mga leaders na influential, mga malalakas kumbaga. Verse 20, therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Kapag nagsama-sama kayo sa church at nag-fellowship kayo, hindi kayo nagsama-sama para mag-celebrate ng Lord's Supper. Iba ang sineselebrate nyo. Ano pala yon? Verse 21, for in eating, each one takes his own supper ahead of others. And one is hungry and the other is drunk. Verse 21, kapag nagsama-sama daw sila, kanya-kanya sila. Nagpapatlak sila, nagdadala sila ng pagkain, pero yung mga malalaking grupo na mayayaman o may mga masarap yung pagkain nila, ay sila-sila din lang. Kaya may nagugutom. Ay, syempre, yung mga walang dala, nagutom. Grabe. Ang walang dala, nagutom. At sabi nga dito na yung iba ba nalasing kasi ginawa ng social party na pala ito. No? Praise God. Okay pa naman. Okay. Naging social ano na ito, meals. Party. So, sabi niya verse 22, what? Do you not have houses to eat or drink? Or do you despise the church? That you despise the church or the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. So, nagkakaroon sila ng fellowship, pero hindi talaga fellowship kasi may division sa loob. Ang ibig sabihin, bakit may nagugutom? So, nagpapatlak sila, dala sila ng food, pero hindi open ang lahat ng food. Meron yung kami lang ang pagkain nito o kayo din lang, yung pagkain yung dala nyo, kayo din lang kakain. There was no sharing. Kaya may nagugutom. Kapag ganito sa church, ay ba't pa tayo nag-gather? Ba't pa tayo nag-party? No? Party nga ito eh. Kaya sabi na, meron pang lasing sa inyo. Paano ko kayo ipipraise? Social meals in Corinthian church was never appreciated by Paul. Hindi na-appreciate ni Paul ito. Because it only divides the people with their economic status. Ay sinasabi dito, yung mayayaman nga, yung masasarap na pagkain nila, sila-sila din lang. Yung mga mahihirap, hindi naman masyadong enough yung kanilang pagkain, sila-sila din lang, pero may nagugutom. At meron din nagdadala lang na, meron sila na wine. Ba't kailangan ng wine sa loob ng church? At naglalasingan sa loob ng church. Sabi niya dito, and one is hungry and the other is drunk. So, bawal kasi maglasingan sa church. Kasi red wine, kahit na red wine, green wine, white wine, blue wine, hindi nga po pwede. No? Pwede dyan, juice. Sparkling juice. Yan pwede. Okay. Institution of the Lord's Supper. Sabi sa verse 23, I received from the Lord that which I also delivered to you.
that the Lord Jesus, ito yung natanggap ko sa Panginoong Hesukristo. At sabi niya, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took the bread. Ang ibig sabihin, wala siya naman doon. Wala si Paul nung nangyari ito. Ang the Last Supper. Wala si Paul. Pero bakit niya sinabi sa verse 23, and I received from the Lord. Natanggap niya mismo ito. From the Lord. And I'm delivering it to you. At patungkol sa Lord's Supper, but he was not there. Ibig sabihin, nag-usap sila ni Lord. Ni-reveal ito sa kanya ng Lord at binigay niya sa kanya, Paul, ito yung nangyari sa Lord's Supper. No? Personal revelation niya. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Sinabi niya. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this is the cup of the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. As I said, he was not there. Paano niya nalaman at paano niya nasabi na I receive it from the Lord? Ang nandun lang is the 12 disciple. At this time, ay bata pa si Paul. Bata pa si Paul at this time. Wala pa siya sa disipulo ni Jesus. Hindi pa sila nagkita ni Jesus. Pero sinabi niya na ganito. In other words, nagkaroon siya ng encounter with, nagkaroon naman talaga siya ng encounter with, nagkaroon siya ng conversation with God wherein Jesus showed him the Last Supper. Pinakita sa kanya at nagbigay siya ng revelation kay Paul. Okay? Kasi at the time na nangyari ang Last Supper, on the actual, bata pa si Paul noon, okay? Batang-bata pa si Paul, at hindi pa niya nakilala si Jesus. Ang ibig sabihin nandito, I received from the Lord is the revelation. He got the revelation from the Lord. Hello? Hello? Naunawaan niyo ako? Amen. Salamat. Salamat. Di bale, mauwi kaagad tayo. Pagkatapos nating magkainan, uwi kaagad tayo. Amen. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Ito yung Revelation 26. Okay? Kasi, look, wala pang Bible noon. Paano nalaman niya to? Nalaman niya kay ano? Nalaman niya ito kay nalaman niya ito kay ano, kay Peter. Nalaman niya ito sa mga disciples. O maaring narinig niya sa mga disciples o nag Last Supper, ano gano'n. Ha? Narinig siguro niya kay Barnabas. Wala namang sinabi sa Bible na gano'n, pero nagpaturo din kay Barnabas, no? Kung ano bang nangyari. Kasama na ba si Barnabas sa 12? Wala pa, pero kasama siya sa ano, sa mga disciples. Siya ang nag-disciple kay Paul. So, ibig sabihin, hindi naman kasama si Barnabas sa 12 disciples, pero kasama siya sa 12 disciples. Kahit hindi siya kasama sa disciple ni Jesus, sumasama siya sa mga disipulo at narinig niya itong napag-usapan. Other than that, nagkaroon talaga siya ng direct teaching from the Lord Himself. At sinabi niya ito nangyari ito, Paul. No? Ang Last Supper, pinakita sa kanya. And then, ang revelation doon sa Lord's Supper na yon is, kasi hindi na ito revelation dahil nangyari. Pag sinabi mong revelation, hindi pa nangyari. No? Itong Lord's Supper, nangyari na ito. Pinakita lang sa kanya ng Lord. Tapos, nasaan ang revelation? Ito ang revelation. Verse 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Yon ang revelation na sinasabi niya.
Oo. Kaya mo ginagawa ang Lord's Supper, ang breaking of bread, kasi nagpo-proclaim ka na babalik si Lord, gagawin ko 'to kasi maalala ko ang kanyang ginawa, sacrificing himself sa Calvary at sa cross hanggang sa kanyang pagbabalik kasi tinatanggap ko ang kanyang kamatayan. You proclaim the Lord's death sa sarili mo. Namatay si Kristo, muling nabuhay, babalik siya sa akin. Ipinaalala mo ang iyong sarili para hindi ka makalimot sa Kanya. Usang to. Okay. Kaya, ganun din dapat ang nangyari sa atin sa Lord's Supper, no? Kapag tayo po'y nagbe-breaking of bread, itong sabi ni Paul, ito yung revelation sa akin. So, dapat ganito din daw ang nasa ating puso kapag ginagawa natin yon. Kasi marami sa atin, naglo-Lord's Supper tayo, pero parang wala lang. As I said, marami nang nawawala sa atin na yung pagkaroon ng meaning sa ating mga ginagawa. Halimbawa, pagpupunta sa church, no? Pag-celebrate ng Sabbath day. Sa ngayon, marami nang hindi na sabi na, ay, naunawa naman ako ni Lord, busy ako eh. Hindi na importante ang pagpupunta o ang pag-attend sa Sabbath day. Samantalang yun ay utos. Yun, utos talaga yun. Hallow my Sabbath day. Sabi ng Lord, and you will be blessed as you hallow the Sabbath day. Pero sa ngayon, naging optional na lang yan kung gusto natin o kung available tayo. We forgot it is a command. May mga meaning. Yung hindi lamang na magfi-fellowship tayo, ang higit na utos yan ng Panginoon. Hindi lamang sa, kailangan nasabi kasi sa New Testament na don't forget the fellowship of one another. Hindi yan patungkol sa Sabbath day. Ang Sabbath day itself, kaya ka pumupunta doon sa church. Kasi you are declaring you're following the Sabbath day of the Lord na dinideclare niya. Kaya importante yon. Yung fellowship with one another, dapat yung fellowship with one another, yan. Ang sinasabi dyan ay sa loob ng church ay we are in the same mind, the same intention na magpupuri tayo sa Panginoon, no? The fellowshipping over the food ay the Lord's Supper. Ito yung pinoproclaim natin, ang death ni Christ, hindi ito party. Kaya, di ba sa church, anong ginagawa natin? Ano na rin ito, breaking of bread na rin ito. Yung breaking of bread natin, nagiging social meals. O kung saan, hindi lang tayo kumakain, pero dinadala rin natin yung chismis doon habang tayo'y kumakain. Hindi ganun ang Lord's Supper. Ayun, magsasuffer ka talaga niyan. Kasi pagalitan ka ng Lord. Hindi ganun. Kung saan, nag-Lord's Supper kami, kakain kaming lahat. Pero sino pinag-uusapan nyo? Pagkapitbahay pinag-uusapan nyo, o yung si sis o si bro? Parang hindi yan Lord's Supper. Dapat si Jesus ang pinag-uusapan dyan. No? Kaya, hindi appreciated si Paul sa mga social meals, social gathering sa loob ng church over food. Kasi, merong pagbahagi. Oh, hindi pwede magbahagi. Kapag mga ganyan, hindi naman ito party. Kung mag-party ka din dun sa bahay mo, sabi ni Paul, wala ba kayong mga bahay? Na dun mo yan gawin sa bahay nyo, hindi dito. Praise God. Examine yourself. This is still patungkol sa Lord's Supper. Patungkol pa rito sa Lord's Supper. Sipin mo yung ginagawa natin sa church. Pag tayo'y kumakain, ginagawa din pala ng mga taga-Corinthian noon, hindi tayong ibang-iba. So lahat ng problema natin ngayon sa church, problema na noon. Inulit-ulit lang natin. Ito, patungkol pa rin ito sa Lord's Supper.
Sabi niya, therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Bakit unworthy? Kasi nagdi-declare tayo, mag-Lord's Supper tayo. Pero habang hinandog mo yung pagkain na when you bring the food on the table, when you bring the drinks on the table, at sinabi mo, Lord, maglo-Lord's Supper kami today, magkaroon kami ng meals, and this is pag sinabi yung Lord's Supper, there is some representation na nakipagtipan ka sa Panginoon. So, sa inyong pakipagtipan, sinong pinag-uusapan nyo? Hanggang sa nag-faction na, it's not a Lord's Supper. Kaya magsasuffer ka talaga as consequence because dinesecrate mo ang holiness ng Lord's Supper. Naunawaan ba tayo? Nagkaunawaan ka, Tid? Nakuha niyo ang sinasabi ko? Amen. Salamat naman. Parang po. pagod na to. Amen po. Amen. Okay, sige na. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ganon. Kaya sabi niya dito, examine yourself. Verse 28. But let man examine himself. Examine mo yung sarili mo. And so, let him eat of the bread and drink the cup. Kapag nagdala ka nga ng food, para saan ba yung food na yan? Para sa Lord's Supper. Pag sinabi mong para sa Lord's Supper, so, ito yung hinandog mong pagkain. Pero, ang puso mo, ay, hindi ko i-share ko to kay ano. Wag, sa atin lang to. Bakit pa para sa Lord's Supper? Sa inyo lang pala yan. The wrong intention. Nagkakasala tayo dyan. Sabi dito sa verse 29, for he who eats and drinks in unworthy manner, okay, kung kinakain natin yung pagkain sa Lord's Supper, pero hindi tayo worthy dahil iba ang ating intention, meron tayong sama ng loob, meron tayong kaaway, no? Meron tayong pinag-iisipan ng hindi maganda, and drinks judgment to himself. Doon tayo natatamaan. Kaya nga sabi ko, magsasuffer ka talaga. Kasi there is judgment already. Ikaw mismo nagdala ng judgment sa iyo. Kasi hindi mo naisip, hindi mo isinaksak sa kokote mo, pag sinabi mong Lord's Supper, ito ay pakikipagtipan. Ito ay banal na gawain. Hindi ito banal-banalan. Hindi ito laro-laro. Hindi ito party. Hindi ito social meals. Naunawaan po ba? Intense na intense ako kasi parang hindi nyo naunawaan. Praise God. Ayan. Kaya, sabi dito, not discerning the Lord's body. Oo. Yun ang kasasabi ko lang. Verse 30, for this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. Paano mo nakikita yung weak at sick at natutulog, sleep na tao sa fellowship? Weak ang faith. No? Weak ang faith. Weak ang kanyang body. Weak ang kaisipan. Sick, literally na may sakit yan, or sick at heart. Sick in the spirit. Natutulog. Hindi makaunawa. Born again, pero hindi mo makitang born again. Hindi mo makita si Kristo sa kanya. Kaya many. Bakit? Dahil sa ginagawa nating pag-desecrate, paglapastangan sa Lord's Supper. Na holy po ang Lord's Supper. Banal po yan. Hindi po natin hinahaluan ng ating maling gawi.
For if we judge ourselves, we would not be judged. Ano ibig sabihin niya dito? If we judge ourselves, we will not be judged. Sabi niya, i-rephrase ko to ha. For if we think righteously, we will not be judged. If we have the right mindset, we will not be judged. Kung tama ang ating kaisipan, tama ang ating intensyon, tama ang ating ginagawa, hindi tayo ma-judge ni Lord. Hindi tayo ma-judge sa kanyang salita. Hindi tayo mapaparusahan. Yun ang sinasabi niya dyan. But when we are judged, we are chastened by the Lord. Kapag tayo ay na-judge, yun ay hindi kaparusahan. Kung hindi, disiplina. Hindi ka papaparusahan ngayon. Disiplina. Kailan ba darating ang parusa? Sa ano na? Sa katapusan. Sa judgment day. Doon darating ang iyong parusa. Sa judgment day. Pero sa ngayon, disiplina. Kahit na hirap na yung kanyang pinagdaan, disiplina pa rin yan. Kasi kung i-judge ka ni Lord ngayon, mamamatay ka. So, disiplina pa yan. That we may not be condemned with the world. Tingnan mo. Yun ang purpose ng Lord. Yung nagkasakit tayo, dinisiplina ka ng Lord. Naghihirap ka, dinisiplina ka ng Lord kasi sobra kang pasaway. No? Nawalan ka ng favor. Discipline din yan. Kasi ayaw mong bumalik sa Panginoon. There are many things that we need to learn in order for us to serve correctly. Come to Jesus correctly. Kaya nga, ini-interpret natin yung mga material things na natanggap natin ay blessing. Yes, it is blessing, pero alam mo, may timing kasi ang blessing. Kung ngayon nagpapasaway ka, ngayon ka palang nagpasaway, no? Yung previous good works mo, yung previous righteousness mo, yung ginawa mong tama, the Lord blesses you. Hindi ka pa inabutan ng pagpapalo ng Panginoon. Marami pang nagsasabi sa'yo, tama na yan, huwag mo nang ituloy yan kasi masama yan. This is the time of, tawag dito, kinokosyon ka na ng Panginoon, nire-remind ka na niya. Kasi malapit na yung disiplina mo. Tinatawag natin yan, pagpapalo. Pero pag hindi tayo nakikinig, tuloy-tuloy pa rin, no? It will run many years. Pag hindi ka pa rin nakikinig, darating at darating ang disiplina. Kaya sa ngayon, nakakatanggap ka pa, kahit mayroon kang ginawang mali, kasi yun, sa previous mo pa yon na good works and righteousness na ginawa mo. At sa ngayon na under grace, pinagpapasensyahan ka ng Lord. Pero sabi ni Paul, but we are judged. When we are judged, we are chastened by the Lord. Ang disiplina dito lang sa mundong ito. Pag namatay po tayo, wala na pong disiplina. Dito lang po yan sa mundong ito. Yan parte yan ng grace ng Panginoon. No? Ang pagdidisiplina. Kaya wag po tayong masyadong magalit na tayo ay nadisiplina kung ano sinasabi natin. Disiplina, akala mo kung sino siya. Ganyan. Sobra naman siya. Sa ibang church lang ako. Ganyan. Pag dinisiplina ka ng magulang mo, manahimik ka. Kasi mali ka. Diba? Pero pag dinisiplina ka at marami kang sinasabi, ang tawag sa iyo, rebelde. Kahit sa bahay mo, pag pinalo ka, dinisiplina ka ng magulang mo, tapos sumasagot-sagot ka, anong tawag sa iyo ng magulang mo? Ha? Ano? Sagot. Suwail. Suwail. Uy, grabe, no? Suwail. Grabe talaga ang impact ng word ng Pilipino. No? Pag sinabi natin, stubborn, hindi masyado kasi English yan eh. Ano ba yung stubborn? O diba? Pero pag sinabing suwail, ouch! May samang ouch yan.
kasi unawang-unawa mo ang ibig sabihin. Kaya nga po tayo mga kapatid, huwag tayo maging suwail sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ganito kahalaga itong sinasabi ni Paul patungkol sa Lord's Supper. Okay. Okay. Apostle, tanong. Thank you, Doña Flora. Only pastor have the right na magtaas ng bread and wine and pray sa Lord's Supper. Yes, only the pastor can do that, the head. Kung wala ang head pastor, ay meron siyang pinuntahan at naiiwan ang associate pastor, then the associate pastor will do that. Hindi po pwede kung sino-sino. Paano? Hindi. Nasa cave nga kayo. Apostle, Yes. sorry po, dalawa kasi naka-open. Paano po yun kung yung elders ang nagtataas ng bread and wine, then ang pastor ang magpe-pray? Tinataas niya yung bread. Ano pala, ang nagtataas ang sa bread and wine, mga elders, that sila din ang nagpe-pray. Sa church yan na sa church yan na ways. Pero sa totoo lang, hindi. Alam mo, the one who offers, titingnan mo ang law. Pwede bang mag-offer ng kahit sino-sino sa altar? Sa batas ha? Hindi. Ang pwede lang mag-offer sa altar, sa Holy of Holies, ay ang priest. Priest lang. Kaya nga, ano man yung offering mo, dadalhin mo sa Panginoon, dapat nandun ang priest to receive it. And Jesus is a priest. He is a high priest. Kaya ginawa niya yung Lord's Supper. Kaya dineclare niya yung body niya kasi he's about to give his body as an offering. No? Siya na yung offering. Siya din yung priest. Ang high priest natin in the order of Melchizedek. Dahil sa oracles of God, pag sinabing oracles of God, sa commandments of God, hindi pwede kung sino-sino ang pumasok sa holy at sa holy of holy para maghandog. Priest lang ang pupwede. Kaya walang ibang gumawa ng breaking of bread before Jesus, sa New Tipan before Jesus. Kasi si Jesus lang ang high priest at siya din yung handog. Siya din yung lamb. So, present niya yung bread at sinabi niya, this is my body which is given up for you. Sabi nga niya sa Lord's Supper, doon sila nagkumakain. At sabi niya na yung dugo niya, this is my blood, a symbol of my blood of the new covenant. Kasi nag-enter na tayo ng new covenant. Kaya, hindi po pwede na ang mag-offer ng bread at ng juice ay hindi po priest o hindi pastor. Kasi hindi ka tatanggapin ng Lord kung susundan natin ang batas. Pero gawin na ng church. Ginawa ng church tradition. Ito nga ang sinasabi ni Paul. Tinanggal natin ang kabanalan ng Lord's Supper. Kaya sabi niya, hindi ako natutuwa sa ginagawa niyo. Bababa ko ito, instruction na ito. Pero hindi ko appreciated yung ginagawa niyo. Kasi may mga symbol. These symbols are holy. It means something deep into our relationship with God. Dinideclare mo yon until He's coming back again. Ang ibig sabihin nun, dinideclare mo yon by faith kasi you are believing na babalik ang Panginoon at kasama ka sa kanyang pagbabalik.
Eh, paano natin ginawang parang common na lang? Ay, pwede naman yan, pwede na yan, ganyan. You cannot do that sa holy things. The symbol is holy. Kaya kung sino-sino na lang pwede mag-pray. Kahit na may issue ang puso, mag-pray. Mag-offer ng body. Ito sabi ni Paul. Examine yourself. Bago kayo kumain, bago kayo mag-present, magpe-present na lang ha, i-offer mo yon. Ikaw kung sino nagbitbit, sabi ni Pastor, ikaw na mag-offer. Ako lang mag-pray. Ikaw nag-offer. Hindi ba't pag nag-o-offer tayo sa Matthew 5, when you offer in the altar, when you bring your offering to the altar, and you remember someone is offended, no? By you, leave the offering. Ito na sabi ni Paul, examine yourself. Ngayon, nandun ka sa altar, nag-offer ka. Sabi ni Pastor, i-offer mo na. Pero at that time, na mag-o-offer ka, masama ang loob mo. Anong sabi ng Bible? Leave it. Go reconcile. Oh. So, paano yun? Violation na tayong lahat. Kasama din si Pastor doon. Kasama si Pastor doon na examine yourself. Kasama lahat. Because, alam mo kung bakit natin ginagawa na basta-basta na lang? Kasi we lose the reverence sa holiness ni God. Wala tayong pagpapahalaga sa kabanalan ng Diyos. Sinasabi natin lagi, maunawaan na yan ni Lord. Hindi. He's a king. Hindi niya maunawaan. Bakit mo nilalapastangan ang pangalan niya? Panglalapastangan po yan. No? I'm saying this to you kasi that's how holy these things are. The symbol of what you're doing ng Lord's Supper, ang simbolo ng Lord's Supper is holy. Banal sa harap ng Diyos. Yan ay pakikipagtipan. Agreeing with God. Tapos basta-basta lang, ay magagalit si Lord. Kaya wala din. Ang church na gumagawa ng ganyan, anong nangyayari? Hindi ba magulo sa loob? Di ba, pag nagpa-partake kayo ng Lord's Supper, pagtingin mo, kahit gaano niregard mo ang simbolo na yun, pagtingin mo sa hindi mo maramdaman yung pagpapahalaga ng simbolo na ginagawa ninyo. Hindi mo talaga maramdaman kasi walang pagpapahalaga sa karamihan. Kaya hindi po pwede. Ako lang to. Paano po, Pastora, pag dinisiplina at nag-walk out, ano pong tawag doon? O yon ay rebelde. Mataas ang pride. Arrogante. Ang tawag ni Lord dyan. No? Rebelde na, arrogante pa. Hindi teachable ang puso, nag-walk out. Yung mga ganyan na nag-walk out, sabihin mo lang, sige, babalik ka rin. Pagbalik, tanong mo, okay ka na? Bata ka ba? Bata lang ang nag-walk out. Bata ka. Tanda mo na kung hindi teachable ang puso mo. Kapag hindi tayo teachable, ay mahirap tayong lalago. Hindi ka naman pag tinuturuan ka, kinukorek ka ng Word of God, nag-walk out ka. Hindi ka nag-walk out sa akin. Hindi ka nag-walk out sa sino man ang ginamit ng Lord. Nag-walk out ka sa Diyos. Siya ang pinagmamalakihan mo. Yun ang ibig sabihin nun. Nagmalaki ka sa Lord. Amen. Couples ang nag-pray sa Lord's Supper. After prayer, pinag-pray na. Ay, mali nga po yan. Mali po. Hindi po pwede. Okay, hindi po pwede. Kailangan si pastor lang talaga yan, gagawa niyan. Okay? At lahat mag-examine ng puso, pati si pastor mag-examine siya.
Yan, praise God. Hallelujah. You're welcome, you're welcome. Okay. Ano ba yun? Nasaan na ba tayo? Okay, marami ang na-judge, marami ang mahina, nagkaroon ng sakit, at natutulog, walang relasyon, walang paglago. You're welcome po. Ayan. But when we are judged, we are disciplined, we're chastened meaning discipline, get the Lord, that we may not be condemned. Magpadisiplina. Kapag hindi ka magpadisiplina, alam mo, sabi ko nga sa isang devotion ng Hong Kong, hindi nakakahiya umamin sa kasalanan. Utos ng Lord yun. Aminin mo yung kasalanan mo. Utos yun. Hindi nakakahiya umamin sa kahit anong kasalanan. At magbago. Yun, no? Kailangan magbago. Pero nakakahiya ang hindi na umamin at patuloy na nagiging pasaway, hindi ka lang nakakahiya sa mga kaibigan mo. Nakakahiya ka sa lahat ng mga tao. Bakit? Dahil ang kitang-kita yung pagiging arrogante mo, childish mo, walang tamang kaisipan. Kasi pag ayaw mo umamin sa kasalanan mo, wala na sa tama yung isip mo, kung ano-ano na lang gagawin mo. Makikita mo naman yon sa mata ng mga tao na hindi sila napiplease sa ginagawa mo. Walang natutuwa sa ginagawa mo. Kaya nakakahiya. Mas okay pa yung umamin at nagpatuwid. Hindi nakakahiya yon. Baliktad yung pag may pride ka, hindi po maganda sa tingin ng kahit sino. Pag nakita nila, arugante itong babaeng to, o kaya yung lalaking ito, mataas ang pride. Itong taong ito, ganito. Kasi bakit? Lagi mo nang patutunayan na hindi mo kailangan ang tao. Ay, kung hindi mo kailangan ang tao, para ikaw ay mabuhay sa mundo, mahirap po mag-isa. Sabihin ko sa'yo, mahirap po mag-isa. At mahirap din mag-pretend. Kasi kahit saan ka pupunta, with that kind of heart na unteachable, nobody would like to be with you. Kung meron man na sasama sa'yo, they needed something from you and they are pretending. Pero ayaw nila. Pinag-uusapan ka lagi. Ikaw ang laman ng pag-uusap. Bakit? Kasi nga, yung ways mo, bata. Matanda ka na. No? Kaya nakakahiya. Yung nang nakakahiya, yung ayaw magbago. The Lord's Supper is not to be treated as social meal by the believers within the church. Hindi po natin ito i-treat na yung kainan lang natin ay Lord's Supper na ito. Hindi po. Kung maglo-Lord's Supper kayo, regard it as holy. Iba yung social meal ninyo. At kapag mag-social meal kayo, katulad ng Korinto, nag-social meal sila, no? At tinawag nilang Lord's Supper. Pero may pagbabahagi, hindi sila nag-sharing actually ng food. Nagkanya-kanya sila. May dagdala pa ng wine. Kaya hindi nag-appreciate si Paul. Nagalit pa actually si Paul. Sabi na, thus celebrating the Lord's Supper requires examination of self. If worthy to partake this Holy Communion. Worthy ka ba? Kung meron kang sama ng loob, bigla kayong nag-away, sumama ang loob mo, ay humingi ka muna ng tawad bago ka kumain. Kahit natapos na si pastor na mag-pray, pero ikaw hindi pa, nire-resolve mo yung sarili mo, ay huwag mo talagang kainin yan na hindi ka naayos. Humingi ka muna ng tawad. Yun ang importante sa Lord's Supper. Kapag ginawa mo yan, so pinahalagahan mo ang Lord's Supper. Mahahalaga pala sa'yo. Pero kita mo naman, no?
Pati yung hindi mananampalataya pinabigyan mo ng Lord's Supper pina-partake mo ng Lord's Supper, anong alam niya? Hindi dapat. Yung mga bagong mananampalataya hindi pa nila alam kung ang ibig sabihin nun. Dapat turuan mo Paano, muna. Apostle, paano iwasan po yun? Kasi 'di ba, alam mo naman kung sino yung bago, 'di ba? 'Pag alam mo na kung Mm. sino yung bago, meron kayong dapat naka-assign kung sino yung, alaga ng bago, mag-consolidate o anong tawag dito, magtuturo sa kanila, magbigay impormasyon na itong ginagawa na ito ay ganito ang ibig sabihin nito. So, hindi muna kayo pwede kasi mga bago kayo, hindi niyo alam ang ibig sabihin nito. So, So, sabihin mo yun. Apostle, sorry, nakat kita. So, bago magbigay ng Lord's Supper, i-explain na sa kanila o i-separate sila, Apostle? I-separate mo muna sila at sabihan na sila ay maglo-Lord's Supper pero huwag kayong mag-take kasi bago lang kayo. Kailangan muna i-explain ko pa kasi yan sa inyo. Mm. Oo, gano'n ang sasabihin pero ilagay mo sila sa isang lugar 'no, sila para hindi yung pagka nagkalat-kalat kasi sila mabibigyan mo kaya hindi mo alam kung nasaan. So, ilagay mo sila sa isang lugar na ito yung mga bago para lang na ma-sure ka na hindi mo sila mabibigyan. Tas meron talagang mag-consolidate, merong yung tao na pupunta sa kanila at magsabi na, "Huwag kang mag-take ng Lord's Supper ha, kasi maglo-Lord's Supper kami, hindi muna kayo kasama. Kasi kailangan niyo pang unawain yung ibig sabihin ng Lord's Supper." So, ang gagawin ng Apostle, pag the time ng Lord's Supper, yung mga bago, Hiwalay. i-in sila. Hiwalay, Tapos hiwalay. kung hindi sila offend. Ganon po, Apostle. Yes. Kasi Okay. kung magkasama-sama sila, kung marami sila magkasama o kahit 3 lang sila kasama, hindi sila maka-feel ng offense. Kasi pare-pareho sila, na Oo. hiniwalay mo. Pero 'pag nagkalat sila, walang nagsabi, pati yung katabi hindi alam. So, Mm. nabigyan mo, "Ay, hindi ka pa pala puwede, kunin mo ulit." O 'di ba naging offensive naman 'yon? Mhm, mhm. Kasi So, for binigyan mo example, na tapos Apostle, ha? hindi, for example, Apostle, hindi ka naging aware doon sa na-experience ko kasi. So, kung hindi ka aware doon na may bago pala, tapos yung datihan na nagdala doon sa kasama niya na unbeliever pa, the first time sa church, hindi niya sinabihan. So, sino ang nagkakasala noon? Kasala nun, sino ang responsible nun? Oh, ang responsible nun, una, ang nagbitbit dahil hindi siya nag-inform. Siya Mm. nag-inform. Pangalawa, responsible ka rin kasi kilala mo naman ang mga mukha nila kahit hindi mo alam ang Mm. pangalan. So may bago, Mhm. anyone bago, kung hindi ito kasama dito, bago 'to, 'wag mo kaagad bigyan. Okay. Kasi bagong mukha, alam mo bagong mukha, Thank you, oo, na-identify mo, Apostle. bago 'to, hindi 'to puwede. Mhm, mhm. Without asking, 'wag mo lang bigyan. So yung na-assign doon sa magko-consolidate, siya ang sasabihan mo na Oo, kukunin niya yung bago, hiwalay. ilabas sa congregation, i-explain sa kanya, ganun po. Tapos sabay silang bumalik sa congregation. Puwede namang gano'n, 'no? Pero 'wag mo na agad-agad. Oo. Ilalabas mo lang sa upuan, ililipat mo lang ng upuan, 'no? Okay po. Ililipat mo lang ng upuan, hindi naman ilalabas sa congregation kundi ilipat mo lang ng upuan at do'n Mm. sa lipatan nila nando'n yung consolidation at sasabihin niya, "Maglo-Lord's Supper kami. Hindi muna kayo pupuwede, hindi muna kayo kasali kasi iko-consolidate." Pag sinabi ng consolidate kasama yon hindi lang Lord's Supper ang i-explain mo nun, pati na yung salvation, pati na yung Mm.
death ni Christ, pati na yung baptism, water baptism, baptism of the Holy Spirit, lahat ng yon, no? Ituturo sa kanila. Kasi hindi tayo pwede magtalon-talon ng teaching, nahilo naman yung tao. Dapat mag-connect lahat ng teaching. Kaya meron tayong one-on-one, di ba? Life track one-on-one. Kasi nga, ito nga ang tinuturo. So, tingnan mo, pagka nagla-life track 101, bumabalik ka sa basic, which is nakalimutan na ng marami yung basic. No, these are basic things. No? Kaya, hindi na rin ito nasunod ng Korinto. Ang ginawa nila, pag kakain tayo, magse-celebrate tayo, pero hindi na pala yun Lord's Supper. Pero ang tawag nila doon, Lord's Supper. Ayan. Yes, you're welcome. So, hindi po ganun, mga kapatid. No? Lagi po itong ipaalala sa pastors, lalo na sa atin, dito sa Life Change, lalong nagpapaalala tayo nito. Kung wala si Bishop, o di ako ang mag-conduct ng Lord's Supper. Pero kung nandyan si Bishop, hindi ako magkakandak ng Lord's Supper. Kasi nandyan si Bishop eh. Diba? Ayan. Kaya, paano naman pagka ganito? Dapat, basta pastor, priest yung magkakandak niyan. Priest. Hindi po, ministry heads. Priest po. Pastor ang magkakandak. Amen. Praise God. May tanong dito. Is there any question? Oh, si Holy Spirit may tanong. Sabi ni Lord, paano naman kapag si head pastor ay babae at si associate pastor ay lalaki? Oh, paano yun? Sino makasagot? According to the law ng law of submission. Pastor pa rin po, Apostle. Pastor pa rin, si babae nga pastor o si lalaking pastor? Ang head pastor po. Okay, ganito. Kung ang head pastor ay babae at pertaining to offering, ang lalaki ang mag-offer. Okay? Ang lalaki ang mag-offer. Hindi po pwede ang babae. Kasi law of first dominance, lalaki. No? Ang kinukuha ni God na mga first, babae, lalaki? Babae, Lalaki. lalaki. So, si lalaki ang maggagawa nung offering na yon. Yung offering lang naman na yon, no? Kasi siya ang lalaki. Okay, naunawaan. In case ni si Rev Mercy at saka si Pastor Nong. Dahil si Pastor Nong ay associate pastor at si Rev ay head pastor, because of the law of the first, kailangan si Pastor Nong ang mag-conduct ng Lord's Supper. Po, Pastora, siya po lagi. Oo. Kahit po sa Amen. Tama Oo, yan, yan. tama. Tama yung ginagawa niyo. Kapag napunta kami sa Abu Dhabi at ma-ordain namin si MD, no, as a pastor, then ang magkakandak, kahit na si Pastor Doki ang head, ang magkakandak ng Lord's Supper, si MD. Okay? Ganon. Praise God. Sa law of the first lang yan. Okay, amen. Wag malito ha. Wag malito. Okay, so praise God. May tanong, sino ang magtanong pa? Malinaw. Praise the Lord, malinaw pala. Amen. Glory to God.
Alam mo sa Hong Kong, buti pa si ano, si ako lang 'to malinaw. Paano naman yung mga leaders din sa Hong Kong, malinaw ba? Ay wala namang lalaki sa inyo, siyempre yung pinaka-head na babae, yun ang magkakanta ka. Dahil wala naman. Okay, praise God. Okay, hallelujah. So therefore, brethren, ito sabi ni Paul, when you come together to eat, ito, hindi na ito Lord's Supper, ha? Hindi na ito Lord's Supper, social gathering na ito. When you come together to eat, wait for one another. Hintayin nyo ang bawat isa. Kasi fellowship, di ba? Sa fellowship, naghihintayan. Hindi yung sa fellowship, nauna ka pang magbalot, paano mag-sharon. Hindi po pwede. Wait for one another. Lalo na yung nasa kusina, hindi rin po pwede na mag-secure ka kaagad para sa'yo. Bawal yon. Hindi porket ikaw ang Martha, ay malayang-malaya ka. Hindi rin. But if anyone is hungry, kung gutom ka na, let him eat. Umuwi ka muna at kumain. Kung hindi pa naka-ready ang fellowship na magpakain, uwi ka muna. Kaya nga maganda pag may kainan sa church, may fellowship sa church, fellowship ang tawag ko diyan Pag may fellowshipping sa church na meron talagang food, magbaon ka din kasi hindi mo alam kung kailan kakain, no? O kaya bago ka pumunta doon, kumain ka na. Kung wala talaga makain sa bahay, wala ba makain sa bahay? Kaya ka pumunta sa church kasi wala makain. Yun pala yung dahilan, no? Bakit pumunta sa church kasi wala palang makain sa bahay. Ibang usapan na yan. So, kung walang makain sa bahay, kaya ka pumupunta sa church, hintayin mo kung kailan mag-ready, no? Hindi yung magdi-demand ka kasi fellowshipping ito. Hallelujah. Sabay-sabay lahat. Kanya. Kaya sabi ko nga hindi nauuna si pastor. Ha? Sa fellowship, hindi nauuna si pastor. Especially si pastor muna, si pastor muna. Tumigil kayo. Sabay. Paano magulo pag sabay? Pila. Okay, pila. Tapos, ang gagawin mo, una sa pila si pastor. Lagi nauuna sa pila. Unahin mo natin na yung gutom. Sino ang gutom? Una yung gutom. Baka walang makain sa bahay. Unahin muna natin yon, kawawa naman. Baliktarin natin yung order ng ang order ng, ang tawag dito, ng pila. Ang unahin natin yung gutom. O sige, una ang gutom. Ang di masyadong gutom. At hindi pa gutom, magpapahuli talaga yan kasi hindi pa gutom Okay. Sa cave ministry, si Pasdon, ayon, huling kumain. Praise God, tama yan. Pangpa-sexy din niya yan Pangpa-sexy. Ayan, praise God. Let him eat at home, lest you come together for judgment. Tingnan mo, mapapalo ng Lord. Madidisiplina ka. Kaya una ang gutom, para mas okay. Hindi yung nagko-complain na, ang tagal naman, gutom na ako. Di unahin mo yung nagutom. Praise God. But the rest I will set in order when I come. Ay, nakakatakot. Kasi pagdating ko, nagbabanta na si Paul, pagdating ko. Amen, hallelujah. Church is a place to be a family. Dapat ang church ay maging place na maging family tayo. Although we came from a different background, we are not, sorry ito, hindi are. Ay, ano ba yan? Sorry, sandali lang ha. Baguhin ko lang. Bakit mali na? Baliktad yung we are ito, we are. AR.
Mali, mali. Okay. Ay, nako. Saan na yun? Okay. Nakikita nyo? Still kita nyo? Okay. So, we are brought together. Nadala tayo. By the love of God. Bakit we are brought? Mali yung aking English. Mali lang. Mali na naman yung aking English. Sandali lang. We were brought. Kasi past tense yun eh. We were. Ayan. Thank you, Lord. Okay. We were brought together, dinala tayo by the love of God. Oo. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, pinagbuklod-buklod niya tayo. Pinagsama-sama. To be one as the Son and the Father and the Holy Spirit are one. Iisa lang tayo by the love of Christ. Kaya nga ito yung panalangin ni Jesus sa John 17. Sabi niya, that they will become one as we are one. Diba? Kailangan magiging isa tayo. Dahil kailangan makita si Kristo sa atin. Na we are one talaga. Hindi yung nagkanya-kanya tayo. Hindi makita si Christ sa atin kapag nagkanya-kanya tayo. Ayun ang pagkakaiba natin sa mundo. Anong pagkakaiba mo sa kapitbahay? No? Kung magkanya-kanya kayo. Kaya, be one with each other. Kapag nag-fellowship tayo, excited dapat tayo sa isa't isa kasi family. Excited to be together, excited to see each other, excited to fellowship with one another. Hindi yung nag-iisnaban tayo, nag-iirapan tayo, ay, nandito pa tayo sa church, nag-iirapan pala tayo. No? Hindi tama yun. Hindi tama. Kaya kailangan po, when Christ is with you, there should be peace, there should be joy, there should be hope, there should be gladness. Hindi yun, nagdadalamhati ang isa. Ano ba yon? Wala si Christ dyan. Sinasabi ko sa inyo. Lahat ito, sinabi ni Paul. Yung fellowshipping together, must be si Christ ang na-center. Yung Lord's Supper, dapat merong kabanalan doon. Dapat hindi mo kalimutan na ang Lord's Supper ay hindi basta-basta. It's the holiness before the Lord. No? Si Jesus ang nag-utos niyan. Do this as often. Sabi niya, gawin niyo to lagi-lagi until I come back. Si Jesus na nagsabi nun. Inulit lang ni Paul. Kaya ako nasabi kanina na si Paul, wala naman siya doon nang ginawa ito ni Jesus. Maaring nakwento sa kanya ng mga disipulo, pero ang sabi niya, the Lord told me. Ang ibig sabihin, si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya, nagbigay sa kanya ng revelation na, Paul, ang Lord's Supper ay banal. At hindi ito pwedeng lapastangan ng kahit sino na i-regard, na i-treat natin ang Lord's Supper na common. Okay lang yan. Ganyan lang naman ang ang breaking of bread. Ganito lang. No! Simbolo yan. Simbolo ng pakikipagtipan. Hallelujah. Is there any question? Okay. Pag-usapan natin ang chapter 12 next time. Dahil parang dito pa lang sa pakikipagtipan, ayaw nyo nang magsalita. No? Okay. Ayaw na magsalita. Siguro may nasako. May nasako po ba? Ayan. Pagbalutan ng food, merong nagbabalot pa kay Pasdon. Ay, may nagbabalot kay Pasdon. Ay, Pasdon ha? Bakit may nagbabalot para sa'yo? May in charge kami sa food apostle. Ah, Nagliligpit, tapos nagliligpit para sa nagbabalot. kanya. May food in ministry kami. Ayun. Ay, sana all.
Pero kami dito, kasi kukonti lang kami. Kukonti lang kami, hindi kasi pwedeng dumami, kasi sikip talaga. So, luto si Bishop ng marami. Si Bishop lang naman nagluluto, wala nang iba. At kapag hinain na ni Del na yan, sabi na ni Del na, naayos niyo na ba yung lamesa? Ay, ayusin ka agad, dalhin, lipat ang lamesa. At ilalapag ang pagkain. Mag-pray. Pagkatapos nun, atak. Sabay-sabay kami. Sabay-sabay kami. Ang nahuhuli si Del na kasi, o sige, kumain mo na kayo, marami pa. Ganyan. Ay, meron palang nauna sa amin si si nanay. She's already 76 ba? Oh. Pagkausap namin si nanay, laging naka-full volume ang mga boses namin para marinig. Kasi sabi, ano? Sumisigaw ka na, ano? Ayan. Nanay! Kakain na! Hindi makarinig. Parang, sabi lang niya kinakausap siya, sabi niya, wala narinig. Praise God. Kaya binibigyan kaagad siya ang una si nanay, una. Sa kita niya, itim yung rice ko. Itim. Kasi nag-shift na kami ng black rice eh. Itim ang rice ko. Sabi niya, Pastora. Sabi ko, yes, nanay! Ang hina ng boses niya, pero sagot ko, pabulyaw kasi hindi niya ako marinig. Bakit itim ang bigas mo? Ah, kanin to, kanin. Ibang kulay, kanin. Sabi niya, Biko ba yan? Sabi ko, hindi. Bigas to. Gusto mo nito? So, kumuha siya kasi akala niya Biko. Kinain niya yun. Walang lasa. Sabi niya, ay, walang lasa. Bigas ka. Kanin nga eh. Reklamo siya, walang lasa. Nakakatawa si nanay. Ay. Pag kailangan respetuhin. Ano, ay, balo na pati si nanay. Ay, balo ah? Ay, hindi siya balo. Hindi siya balo, sorry. Pinatay ko lang agad yung magkahiwalay lang sila asawa niya. Pero, inuuna natin siya kasi 76. Oh, pumupunta dito yun ha. Nag-o-offering yun ng saging, ng mani, ng kahit anong paninda niya. Bibigay siya ng offering niya. Ayun, sabi na, nanay, kasi, nanay, kakain na, gusto mo ba yung sabihin mo sa kanya, mataas na yung boses mo, may kasama pang senyas. Gusto mo? Kain tayo! Kompleto! Ayan, para maunawaan niya. Praise the Lord. Amen. Kaya tuwang-tuwa ako na meron po kaming matanda sa dito po. Pero mahirap po talaga ang space. Matindi. I'm asking God for this year, ibigay na ng Panginoon ang aming Life Change Center. No? Para doon po na natin gawin lahat ng ministries doon na po. Thank you, Lord. Pero dito sobrang sikip. Praise God. Ayan. At walang tanong. Ano ba tanong? Oh, yung black rice, masarap po yung black rice, no? Kung nasubukan niyo na po yung black rice. Masarap 'yon. Yun mix ng white. Wala nang mix wala. Kami dito, may dalawang rice ang serving namin. Kami talaga ni Bishop kasi hindi na kami pwede ng white rice, no? Sinasamahan ko din si Bishop, si Judah, sumama na rin sa amin. Gusto na rin niya ng black rice. Ano mo naman yung anak mo, 'pag anong kakainin mo, kakainin din niya. Ay, ganito kasi si mami, ganito pala. Si daddy, ganito. Dito na rin ako. O di, sama na rin siya sa amin.
Pero yung mga workers, hindi naman po pwede yun. Kasi masarap yung white rice eh. Masarap. 2 beses nga sila nagluluto sa bahay ng white. 2 kaldero. Ibang klase. Mga bata pa kasi. Sige, sige. Ayun, puro white sila. Pero masarap talaga yung white. Yung black, wala po talagang lasa yun. Basta imaginin mo na lang na masarap, pwede na rin. Para pag kumain ka, Subukan mo, sarap. Apostle. Nasubukan na? Mix mo yung mix mo yung, sa akin kasi, minix ko yung 2 white rice, 1 cup ng black rice. Mabigat sa tiyan, parang 1 ganyan lang, busog ka na. Hindi talaga kami pwede ng white. Tanggal talaga ang white. Pero ang black din, heavy. Ang black rice is very heavy. Hindi kami maka-volume, no? Kasi heavy siya. Pero pagdating sa gym, wala po siyang lakas. Pagdating sa gym, ay gutom na ako. Kasi heavy yung binubuhat sa gym. Heavy yung pinapagawa. Burn kaagad siya kasi wala nga siyang sugar. So pag kinain mo tapos nag-gym ka, sigurado kakain ka ulit kasi gutom talaga. Yon po ang ano ng black rice. Amen. Napunta tayo sa gym tuloy. Meron ba kayong question? May tanong? Walang tanong? Wala, grabe. 2 lang yan. Gusto niyo yung naunawaan niyo yung pagtuturo o gusto na ninyong umuwi? Sige, uwi na tayo. Praise God. Teka muna, walang magpi-picture dito eh. Tara, picturean na natin ang bawat isa. Oo, kasi wala nag-picture ito. Okay. Yon. Yan. Dali lang. Nasaan na? Nasaan na? School of the Holy Spirit. Wala akong assistant. Okay. Isa pa, isa pa. One more. Ayun. Thank you, Lord. Nasaan na? Mahirap pala itong ikaw lahat. Yan. Okay, thank you, Lord. Ayan, praise God. At Rev Mercy, paki-pray tayo, please. Ito, tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, salamat po Panginoon sa gabing ito, O Lord, sa aming natutunan, sa mensahe na pinadala mo sa iyong anak sa buhay ni Pastor Atis. Salamat, O Lord, mas lalo namin, O Diyos, na unawaan, Panginoon, na kung ano dapat ang gawin, Panginoon, ang namuno at ang associate pastor, O God, pagdating, Panginoon, sa Lord's Supper. Thank you, Father God, na sa gabing ito, nagkaroon ng kaliwanagan, Panginoon, at ito'y aming, Panginoon, gagawin, Panginoon, sa church, O God. And Lord Jesus, salamat, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, tinuturuan at patuloy mo kami, Panginoon, patuloy mong inaayos, O Diyos, ang aming paglilingkod sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng iyong pagtuturo sa gabing ito. Lord God, I pray, O Lord, na anuman, Panginoon, ang aming napakinggan sa gabing ito, O Lord, ito ay amin din, O Lord, maipamahagi sa church, Panginoon, upang lahat kami, Panginoon, ay lumago. Salamat sa bawat isang Diyos na dinala mo sa gabing ito, nagbigay ng panahon sa iyo. Although, Lord, na maghapon na sa trabaho, at Lord, sa gabing ito, binagbigay po sila ng oras sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang aming napag-usapan, Jesus, in your word, O God, in Malachi 3:16, Father God, na kung ang iyong salita ang aming mapag-usapan, ang aming mga pangalan ay nakasulat sa Book of Remembrance. Marami pong salamat sa buhay ni Pastor Atis, Panginoon, na lagi po siya, Panginoon, may oras upang magturo sa amin. We pray, Lord, na lumago kami, Panginoon, Amen. spiritually, O Lord. Mag-matured kami as a Christian, Panginoon.
makita ka sa buhay namin, O Diyos. Salamat po God na mapagtuturo ni Pastor Atis ay hindi ito masasayang, Panginoon. Amen. Salamat po sa oras na ginugugol niya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Even Lord, sa buhay ni Bishop Bills. Thank you, Father God. Patuloy kang, O Diyos, maparangalan sa kanyang buhay. Patuloy kang makita sa kanyang buhay. At ang pag-iingat mo'y maranasan nila, Panginoon. Hindi lamang sa buhay ni Bishop Bills at Pastor Atis kasama, Lord, si Joda. Salamat, O God, sa pag-iingat mo sa kanilang buhay everyday, Lord. Salamat sa kalakasan na kaloob mo para sa kanila. Amen. Lord Jesus, sa bawat isa na narito sa gabing ito, O Lord, possess our body, Lord, possess our soul, O God. Tutulog kami, Panginoon, na payapa at salamat sa iyong pagsama at pag-iingat sa amin sa gabing ito. Lord, salamat po sa bawat isa. Ano man po ang panalangin ng puso ng bawat isa na narito sa gabing ito, salamat po ipagkakaloob mo sa kanila. This I pray in Jesus' name. Amen. 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 Glory to God. Maraming salamat sa panalangin. At mga kapatid, God bless. God bless po. At see you next week. Amen. Amen. Glory to Thank you God. po, Goodbye. Pastor. God bless po. God bless po.